Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Reformed Liturgy. At ito ay ang pag-aaral natin ng mga kagawian sa Reformed churches sa kanilang pagsasaayos ng pagsamba. At ito ay sa ating layunin na kung anuman ang ating mapupulot upang mapabuti ang ating sariling pagsamba, ay ito ay ating gagawin. Ang alam nga natin na katuruan in the Reformed churches na gumagabay kung ano ang mga dapat na isinasagawa sa pagsamba ay ang regulative principle of worship. Ito ay makikita nating nakasaad sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 1. The acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imagination and devices of men, nor the suggestions of Satan, under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. Yan yung tinatawag na regulative principle na ang pagsamba sa Diyos ay itinalaga niya ng sarili. Ang Diyos ang nagtatalaga kung ano ang tamang pagsamba sa Kanya at hindi siya maaaring sambahin dun sa huling sinasabi, in any other way not prescribed in the Holy Scriptures. So yung regulative principle is kung ano ang ipinag-utos ng Diyos, yun lamang ang maaaring gawin. At dito sa preface to the Genevan Psalter ni John Calvin, kanyang ipinapaliwanag na sa pag-unawa ng banal na kasulatan ayon sa mga Reformed churches, there are briefly three things which our Lord commanded. So, kung ayon sa regulative principle, ay kung ano lamang ang iniutos, yun lamang ang dapat ginagawa sa pagsamba. Kasi sabi ni John Calvin, there are three things which our Lord commanded us to observe in our spiritual assemblies, namely the preaching of His Word, prayers, public and solemn, and the administration of the sacraments. So yun yung mga makikita natin na iniutos ng Diyos na gawin sa pagsamba sa Kanya. So ayon sa regulative principle, yan lang ang ginagawa. At maaari nating maunawaan yung ministry of the Word na maaaring magawa in many different forms. Ito'y ginagawa in the public reading of Scripture, also in preaching. Yun ay parehong binabanggit sa Bagong Tipan na different modes of the ministry of the Word. Yung prayers ay maaari nating unawain na kasama dyan yung mga awitin. So tayo ay inuutusan din sa Bagong Tipan na umawit. At meron ding particular na recommendation of the Psalms na ito ang ating awitin. So, sa panalangin, maaari nating maibilang yung ating mga usual na pag-unawa na mode ng prayer. Yun ay yung mananalangin ng plain prose. Pero kasama din dyan yung pag-aawitan. Ito ay masasabi nating prayer that is offered as worship to God sa pagsamba sa Kanya. At merong sacraments, at tinutukoy dyan ay yung baptism and the Lord's Supper. Kasama yan sa mga ginagawa sa pagtitipon na iniutos ng Diyos ng Panginoon nating si Jesus. Kaya't ito ay kasama sa mga gawain sa pagsamba. So itong mga yan, alam natin kung ano ang dapat gagawin. Ang tanong ngayon na nais nating malaman ay kung paano sila gawin, paano isaayos itong mga elemento na ito, yung word or in the different modes of ministering the word like scripture reading and preaching, yung different modes of prayers na gagawin sa worship, which is the singing and yung mga public prayer na ginagawa, and also yung sacraments, yung pinaka-regular na sacrament na ginagawa ay Lord's Supper. Ngayon, paano ito isasaayos? Ano ang magandang pagsasaayos na ito sa iglesia? At yun yung tinitingnan natin paano ginawa ng Reformed churches sa kanilang pag-unawa na ito ang dapat na ginagawa ayon sa regulative principle. Ano ang pagsasaayos na ginagawa sa
worship. At dito merong isa pang principle na makikita sa mga Reformed at yun ay yung dialogical principle. Sabi ng Orthodox Presbyterian Church sa kanilang Directory for the Public Worship of God, because a service of public worship is in its essence a meeting of the triune God with His chosen people, a worship service consists of two principal parts: those elements which are performed on behalf of God through a representative voice, and those elements which are performed by the congregation through their own or a representative voice. It is advisable that these two parts be made to alternate. So kung titignan nga natin yung sinabi sa regulative principle na nakita nating iniutos ng Diyos, words, the Word of God and prayer. At iyon ay ang pagkausap sa atin ng Diyos at yung pagkausap natin sa Kanya. So ang isang natural na pagsasaayos nun bilang ang worship ay isang pagtitipon or meeting between God and His people. Ito ay maaari nating gawin na isang dialogue. Pag isaayos natin yung word, yung ministry of the word at yung prayers as a dialogue, ito ay isang magandang pagsasaayos ng elements of worship. At ito ay isang pattern na makikita din natin sa Biblia, sa lahat ng mga makikita nating engkwentro ng mga tao ng Diyos na siya'y makita either sa pagsamba or ang Diyos ay magpakita sa kanila, tulad nung sa Isaiah 6, merong ganitong klaseng pagsasaayos na ang Diyos ay kakausap o tatawag doon sa kanyang bayan at siya ay magkakaroon ng dialogue. At yung ganong klaseng pagsasaayos ang naging gabay sa pagsasaayos ng worship in Reformed churches. So, sa liturgy ng Reformed churches, ang mga unang nangyayari ay call to worship. Ang nangyayaring dialogue ay tinatawag tayo ng Diyos at tayo ngayon ay sumasamba, tayo tumutugon dun sa panawagan. At ito ay ginagawa natin sa ating sariling pagsamba na magsisimula tayo with a call to worship na upang maipakita na ang Diyos ang tumatawag sa atin sa pagsamba at ang ating pagsamba sa Kanya ay tugon lamang natin sa Kanyang panawagan sa atin. At ang sunod na kadalasan sa Reformed Church liturgy, pagkatapos ng call to worship, so may call to worship usually a psalm na nananawagan sa atin, sasabihin, umawit kayo at tayo tutugon in a song or in a prayer na ako ay aawit. Ang susunod na bahagi ay tinatawag na confession of sin. At ang nangyayaring dialogue sa bahaging ito ay ang Diyos ay hinahayag ang kanyang kabanalan either sa pamamagitan ng reading of the law or portions of the scripture that communicate His law at ang nagiging tugon natin ay naaminin ng ating kasalanan. So pagkatapos ng call to worship at may prayer invocation, yun yung response. Ang sunod ay reading of the law to God revealing His holiness to us at ang tugon ay pag-amin ng ating kasalanan. Matapos nito ay ang assurance of pardon na yung mga nagpakumbaba sa harap ng kabanalan ng Diyos na sila'y makasalanan ay binibigyan ng assurance ng kanyang biyaya. So, binibigyan siya ng assurance of His grace sa pamamagitan ng reading of portions of Scripture that communicate gospel and hope of forgiveness. At ang nagiging tugon naman natin sa pagbasa ng mga ganung bahagi ay tayo ay mag-express ng gratitude. At dito ang sumusunod ay Scripture reading, kung saan ang Diyos ay kumakausap sa atin sa pamamagitan ng pagbasa ng Kanyang salita. Sa maraming Reformed churches, ito ay ginagawa na dire-diretsong pagbasa lamang ng chapter by chapter or passage by passage, not necessarily chapter by chapter. Sa ganoong pagbasa ay
ang Diyos ay nagsasalita sa ating kapulungan. At ang tugon natin doon ay makinig. Yun ang isa sa mga unang mahabang bahagi dito sa liturgy na may mahabang pagbabasa, may konting pagpapaliwanag, at ang mga tao ay makikinig with faith. At ang sunod na bahagi dito ay congregational prayer, o minsan tinatawag na pastoral prayer. At dahil ang Diyos ay sa kanyang biyaya ay itinuon ang kanyang atensyon sa atin, ay binigyan tayo ng time na to express our desires to Him, ay meron tayong kagalakan na magdala ng mga panalangin sa Kanya at tayo may pananampalataya na siya'y nakakapakinig. At ito ay, itong mga naunang bahaging ito ay makikita nating nagko-correspond doon sa kilalang acronym of what are the components of prayer: adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So maaaring matawag yung tugon doon sa call to worship as an adoration. Ang sumusunod ay confession, na pag-amin ng ating kasalanan. Pagkatapos ng assurance of pardon, we express our gratitude. So ito ay thanksgiving. At yung prayers sa congregational prayers ay maaaring mabilang sa supplication. So nakikita natin na yung components of a prayer ay para bang i-distribute doon sa program of the Reformed liturgy upang magkaroon ng expression of all forms of prayer at magabayan ang buong iglesia na dalhin ang ganitong mga klaseng panalangin sa kanyang harapan. At ito'y papunta na sa pagtatapos noong liturgy, at dito nagka-climax ang liturgy ng Reformed churches, at doon ay ang sa sermon. Magkakaroon pa ng next closing things, including the Lord's Supper sa marami. Magkakaroon ng Lord's Supper and also yung last song and benediction, ganun ang ginagawa. Pero dito ang climax, pagkatapos na nabuo yung prayers, ACTS, adoration, confession, thanksgiving, and supplication, nabuo yung lahat ng ibang prayers, ay magkakaroon ng sermon, a message from God. At ito ay dapat ibahin natin from what minsan na itsura nito na isang lecture na dahil sa eskwela ganito din ang itsura, may mga nakaupo at nakikinig sa isang nagsasalita sa harap, at maaari nating maihalintulad ang pangangaral ng salita ng Diyos bilang para bang isang class lecture. Pero hindi dapat natin ito ituring na magkaparehas dahil may ibang nagaganap sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay isang proklamasyon, a proclamation from the King of His words, na para bang hindi ito isang debate, hindi ito isang dialogue between us, at least in that moment, na hindi ito pagkakaroon ngayon ng discussion para matutunan kung ano ang katotohanan. Ito ay paghahayag ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian, at ang mga mananampalataya ay pinagmamasdan ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang dapat na nagaganap, at yun ang maging pagtingin natin na nangyayari sa Reformed preaching. So, ano ang itsura ng preaching sa Reformed worship? Meron na tayong madaming mga madalas marinig tungkol sa place of preaching sa Reformed churches, na ito ay may place of prominence in worship, at sa ating buong buhay ay may pagpapahalaga ang Reformed Christians sa pangangaral. Sa nais kong basahin itong isang mahabang part. At muli, tignan lang muna natin para magkaroon tayo ng idea at magkaroon tayo ng impression ano ang itsura ng preaching in Reformed churches at ano ang kanilang mga saloobin tungkol dito. Dito sa Directory for the Public Worship of God ng Orthodox Presbyterian Church, sinasabi, "It is fitting to pray at the time of the reading and preaching of the Word. Such prayer may petition for the Holy Spirit to grant illumination and to apply the Word preached to the minds, hearts,
and lives of the people, and give thanks for the word received. Ordinarily, such prayer should be by the one preaching the word. So, merong mungkahi na may panalangin bago magsimula ang preaching. Ito ay maaaring minsan ginagawa na may isang hymn na nagpe-prepare for such listening. Halimbawa, yung Break Thou the Bread of Life. Yun actually ay tungkol sa isang prayer of illumination. Hindi yun tungkol sa Lord's Supper. Yung mensahe ng awit na yun ay nananalangin na siya ay buksan ang kanyang isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Merong mga psalms sa Psalm 119 na open my eyes that I may see wondrous things out of your law. So ito ay isang panalangin, a prayer of illumination na bigyang liwanag ang mapapakinggan nating salita. At yung ganung prayer ay pagkilala na yung pangangaral ng salita ng Diyos ay kailangan ang tulong ng banal na Espiritu upang ito ay magkaroon ng bisa sa ating pananampalataya. So, ordinarily, ito ay pangungunahan nung mismong mga ngaral. Maaari nga din na may prayer, may hymn na isang prayer of illumination. At maaari din na they join together in reciting a psalm na nag-express ng prayer of illumination that prepares them for hearing the word. At ito yung patuloy na sinasabi ng Orthodox Presbyterian Church, the preaching of the word, the power of God unto salvation, is indispensable in the public worship of God. It is therefore a matter of supreme importance that the minister preach only the word of God, not the wisdom of man, and that he handle the word of God correctly, always setting forth Jesus Christ, the author and finisher of our faith. In the sermon, God addresses the congregation by the mouth of his servant, and through his Spirit opens the ears of his people. Makikita natin dito ang kanilang mataas na pagtingin sa pangangaral. It is ginamit yung phrase about sa Romans 1:16, the power of God unto salvation, and sa kanilang salita is indispensable in the public worship of God. Ito hindi maaaring mawala. Yun yung kailangang nandun sa pagtitipon. Doon nga sa kinikilalang marks of a church ay laging binibilang yung preaching, at ito daw yung pinaka-essential mark. Ito sa pagkilala din ng Reformed churches, usually ang binibilang ay preaching, sacraments, and church discipline. At sinasabi nila na yung preaching, siya talaga yung pinaka-essence na yung iba actually pwedeng mawala o hindi gawin regularly kasi hindi naman laging may dinidiscipline at hindi naman laging may paggawa ng sacraments, ng ibang baptism. Pero yung preaching of the word is what creates the church, and ito ang nagiging, kaya sila maibibilang na iglesia kapag mayroong pangangaral. Kaya't hindi maaaring preaching ay nawawala in the worship of God. Sabi, the preacher must, as Christ's ambassador, seek to build up the saints in the most holy faith and beseech the unconverted to be reconciled to God. Nothing is more necessary than that the gospel of salvation by grace be proclaimed without any adulteration or compromise, in order that the hearers may learn to rely for salvation only on the grace of God in Christ, to the exclusion of their own works or character, ascribing all glory to God alone for their salvation. So ito ay may pag-highlight kung ano ang dapat na laging nandun sa pangangaral sa churches. Ito ay dapat preaching of the gospel of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At kapag ito ay nawawala o naisasantabi, maaaring meron pa rin napupulot na mahalagang bagay ang mga mananampalataya, pero hindi sila na itutuon kay Kristo, hindi na doon na ilalagay ang kanilang pananampalataya.
Kaya nga, kapag ganito ang pangaral sa kanilang pagpapaliwanag dito, ang mangyayari, they ascribe all glory to God alone for their salvation. So, sa patuloy ng Orthodox Presbyterian Church, the preacher is to instruct his hearers in the whole counsel of God, exhort the congregation to more perfect obedience to Christ, and warn them of the sins and dangers that are around them and within them. A preacher fails to perform his task as a God-appointed watchman on Zion's walls who neglects to warn the congregation of prevalent soul-destroying teachings by enemies of the gospel. So, ito namang bahaging ito ay sinasabing ang mangangaral ay hindi dapat nagtatago ng ilang bahagi ng mga hinayag ng Diyos. Kung hindi siya dapat nahihiya na mag-address ng ibang mga kasalanan at maging yung tungkulin na dapat magbigay ng mga babala tungkol sa mga kamalian na maaaring kahulugan ng mga mananampalataya. Ito ay kasama sa kanyang tungkulin. Dahil he is to instruct his hearers in the whole counsel of God. So ito ay muli pagbibigay diin kung ano nga ang halaga, ano ang dapat na ginagawa, dapat na inoobserba sa lahat ng pangangaral na ginagawa sa pagsamba. So ang mapapansin natin sa Reformed worship, preaching is central. In Reformed worship, preaching is central. Ito ay may malaking place in most churches that you attend. It will always be the longest portion of the worship service sa Reformed churches. Actually, ang merong Reformed churches, even very confessional Dutch Reformed Church that limits the sermon to 20 minutes. As in, so hindi naman yun, hindi ito measured by length, no, na sasabihin natin kailangan mahaba ang sermon para matawag na Reformed. Hindi ganoon. Merong isang particular church sa United Reformed Churches of North America, isang bahagi ng Reformed Church na requirement nila of their preachers ay na 20 minutes lang yung kanyang sermon. Pinuntahan ko yung kanilang page at tinignan ko yung mga sermon. Yung preacher naman ay 23, 25 at 26. So, lumalampas ng onte, mukhang hindi naman siya tinatanggal. So, at least hindi naman sila ganun ka legalistic about pagiging 20 minutes doon sa kanyang sermon. At nakinig din ako ng ilan sa kanilang mga mensahe. Ito yung mabibigat, malalalim, maging sa loob ng 26 minutes ay ito naman ay nagagawa. So, hindi ito nasusukat sa haba, pero mapapansin pa rin natin na sa kanilang pananaw at doon nga sa binibigay na portion for that, na binibigay na atensyon para doon sa pangangaral, preaching is central sa Reformed worship. At ang isa pang mapapansin natin, the word is supreme in Reformed preaching. Sa pangangaral na ginagawa sa Reformed churches, ang nangingibabaw ay ang salita ng Diyos. Makikita natin ito sa kanilang commitment doon sa tinatawag na expository preaching. Expository preaching, ang ibig sabihin, ang kanilang pangangaral ay pagbubunyag kung ano ang sinasabi na nandun sa salita ng Diyos. Hindi ito na pagdating sa worship service ay gusto kong damahin lamang kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao, magbibigay lamang ako ng mga payo na medyo related sa scripture at meron akong konting verses. So, hindi ganun ang shape ng preaching, hindi siya isang entertainment, hindi ito a time just to inspire you, kundi ito ay pagpapaliwanag kung ano talaga ang salita ng Diyos. Kasi nangingibabaw ang salita sa Reformed preaching. At meron ding laging commitment to preach the whole counsel of God. Yan ay ginamit na salita ni Pablo sa Acts chapter 20 na siya daw ay innocent of the blood noong sa kausap niya sa mga Ephesians, because I preach to you the whole counsel of God. So ito ay nakita niya ang kanyang tungkulin na hindi siya
di niya pinagkait ang ilang bahagi ng counsel of God, kundi ihinayag sa ito lahat sa kanila. Ang makikita nating practice na ginagawa para ito ay gawin ay una, ang mga mangangaral ay generally nagpe-preach in series through a book and through the whole Bible. Na sa ganitong paraan, walang iniiwasan, walang pinipili, walang iniilagan na mga topic, kundi lahat ng sinabi ng Diyos ay pag-aaralan. So yun yung isang way to do the whole counsel of God. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ganun ang method ng preacher ay hindi na ito preaching the whole counsel of God. Nung sinabi ito ni Paul, he preached the whole counsel of God, ang kausap niya ay mga taong nanatili lamang siya doon ng mga 2 taon. So hindi natin ini-expect na nag-preach siya ng verse by verse ng Old Testament in 2 years at natapos niya yung buong Old Testament. So hindi yun necessarily ang kailangan na ginagawa para sabihin yun ang preaching the whole counsel of God, kundi sa pangangaral ay wala kang iniilagang topic, wala kang tinatago, at nilalahad mo lahat ang kalooban ng Diyos. Ang isang theological na pag-understand dito ng mga Reformed churches ay that he preaches both law and gospel. Hindi na law lamang, hindi na gospel lamang, kundi kanyang inahayag ang law and gospel, the whole counsel of God, para magabayan ng kumpleto ang mga mananampalataya. So bakit nagkaroon ng ganito ang pag-unawa sa preaching, at ganito ang itsura ng preaching in Reformed churches? Ito ay nagsisimula sa kanilang theology of preaching. So meron ding Reformed theology of preaching, na in the Reformed churches meron silang malalim na pag-unawa ng pangangaral. Ito ang isa sa mga pinakakilalang statement sa Second Helvetic Confession, at actually mostly ang Second Helvetic Confession ay inaalala na lang dahil dito sa paragraph na ito. And sa totoo naman, ang Second Helvetic Confession ay ngayon ay hindi kino-confess ng kahit anong Reformed Church. So hindi siya ever actually naging official public confession of any church. Pero nananatili ang Second Helvetic Confession na isang kinikilalang pagpapaliwanag ng Reformed understanding, at ito ang sinasabi about the preaching of the Word. Yung capitalization dyan ay kasama doon sa kanilang confession, hindi ko yan hin-highlight lang. Sabi, the preaching of the Word of God is the Word of God. Wherefore, when this Word of God is now preached in the church by preachers lawfully called, we believe that the very Word of God is proclaimed and received by the faithful, and that neither any other Word of God is to be invented nor is to be expected from heaven. And minsan ay ang kinu-quote lang dito ay yung sentence na nakakapital, the preaching of the Word of God is the Word of God. At ito yung nagkakaroon minsan ng mga misunderstanding at misapplication na sinasabing yung pangangaral, kapag siya'y nangangaral, siya'y pakinggan nyo at tanggapin ang kanyang lahat na sinasabi, na ito'y katulad ng infallible Word of God. At hindi dapat ganun ang tamang pag-unawa, at hindi iyon ang ibig sabihin ng sumulat ng Second Helvetic Confession. Ito ay sinulat ni Heinrich Bullinger, at ito ay yung kanyang ay yung una ang dapat nating maunawaan, yung sinasabing the preaching of the Word of God is the Word of God. Yan ay isang title, isang caption na inilagay sa ibabaw. So actually hindi yan yung mismong statement, at dapat unawain natin dyan yung paliwanag. So yung nasa ibabaw ay isang title na para bang isa lamang worded in a catchy way. So yung pagkakasabi din na the preaching of the Word of God ay dapat nating unawain na may pagkakaiba dun sa unang paggamit ng salitang Word of God saka dun sa pangalawa. Parang ang sinasabi dyan, the preaching of the infallible Word of God is the communication of the Word of God. Yun ang gustong sabihin ni Bullinger, na yung pangangaral ngayon ng salita ng Diyos, yun yung infallible Word of God, kapag ito ay ihinahayag, yun ang pagkausap sa atin ngayon ng Diyos. Kaya yun yung kanyang pinapaliwanag. When
this word of God is now preached in the church by preachers lawfully called, we believe that the very word of God is proclaimed and received by the faithful, and that neither any other word of God is to be invented, nor is to be expected from heaven. So ang punto nito ay na dito tayo kinakausap ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos. So ito ay hindi na itinataas yung preacher na siya din ay isang infallible communicator, kundi sa paghahayag niya ng salita ng Diyos na ipaparating sa atin yung mensahe ng Diyos. At doon tayo kinakausap ng Diyos. Yun na mga preaching nga kasi, ang isa sa mga pinaka-helpful na illustration ay na yung preacher ay isang itinalaga na mag-announce ng mensahe ng hari. So, halimbawa, yung hari nasa kanyang trono at nagpadala siya ng taga-announce doon sa gate na sasabihin, mula ngayon ang lahat ng mga alipin ay dapat palayain. So, ang ganon na paghahayag noong mensahero ay mismong mensahe ng hari. Pero halimbawa, magkakaroon ngayon ng mga tanong yung mga tao, pati ba yung mga bagong alipin, at kailangan niya ipaliwanag ng onte. Ito yung mga ilang detalye. At siguro minsan meron siyang mga ipapaliwanag na hindi naman binigay verbatim nung hari yung kanyang paliwanag. So, sa kanyang pagpapaliwanag noong announcement na binigay sa kanya, ay ikino-communicate pa rin niya yung kagustuhan ng hari. So, ito ay pag-communicate sa atin at naparating pa rin dun sa madla yung mensahe ng hari sa pamamagitan ng preacher. Na hindi na yung preacher ay naitaas na siya rin ay may autoridad nung hari. So, hindi ganun ang nangyayari. So, ang preaching of the Word of God is the Word of God. At makikita nga natin sa pag-unawa ng Reformed churches, mayroong tinatawag na the keys of the kingdom. Ito ay hindi na masyadong ginagamit na lengguwahe sa atin, in our circles, pero ganito ang pagtingin doon sa preaching. Ito ang nagbibigay ng kahalagahan sa preaching among the in Reformed churches. Sabi sa question 83 ng Heidelberg Catechism, what are the keys of the kingdom of heaven? At yung keys of the kingdom ay mababasa natin sa Matthew 16, na ito ay binigay kay Pedro. I will give you the keys to the kingdom. At dahil doon sa sinabi kay Pedro na siya binigyan ng keys to the kingdom, kaya popular minsan sa TV na may pagkakaano na kapag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit, at nagbabantay doon si Peter. Kasi siya yung magpapapasok. Siya kasi yung may hawak ng susi. So may ganong klase minsan na pag-unawa, at ang sinasabi na in Reformed understanding, the keys to the kingdom ay kung paanong binubuksan at nagpapapasok ng mga makasalanan sa hari. At ito ay sa pamamagitan ng, sabi, the preaching of the Holy Gospel and church discipline. By these two, the kingdom of heaven is open to believers and closed to unbelievers. Hindi ko naalis yun, pero yung question 84, sabi, how is the kingdom of heaven opened and closed? By the preaching of the Holy Gospel. Sabi, in this way, that according to the command of Christ, it is proclaimed and openly witnessed to believers, one and all, that as often as they accept with true faith the promise of the gospel, all their sins are really forgiven them of God for the sake of Christ's merits. And on the contrary, to all unbelievers and hypocrites, that the wrath of God and eternal condemnation abide on them, so long as they are not converted, according to which witness of the gospel will be the judgment of God both in this life and in that which is to come. So ito ang keys to the kingdom, ay yung preaching of the gospel. Kaya itong pag-unawa na ito ang nagbubukas papunta sa kaharian ng langit, at ito rin ang nagsasara na sinasabi at hinahayag sa mga hindi sumasampalataya na wala ka sa kaharian
ng Diyos. At yung susunod ay sinabi nga yung isa pang key of the kingdom ay church discipline. Dahil kapag may natagpuan na nakikitira, nakikisquatter sa kingdom of heaven, na hindi naman siya tunay na mananampalataya, siya ay papalayasin. So ito ay pagsara ng kingdom of heaven sa mga hindi naman tunay na mananampalataya. So yun ang the keys of the kingdom, and merong mga siyempre exegetical reasons how they came up to that. Yun nga ang Matthew 16 kung saan binanggit ito ay ang pagtatatag ng iglesia. May kakabit natin yun sa Matthew 18 at yung kanilang mga sinasabi na anuman ang kanilang gawin, it is bound in heaven. Yung mga ganong klaseng texts ang nagtuturo na ito ay maikakabit nga natin yung keys of the kingdom to preaching and church discipline. Pero ang point natin ngayon ay maunawaan na in Reformed understanding, ganito ang kahalagahan ng preaching. That it is what opens and shuts the doors of the kingdom of heaven. At ito ay makikita nga natin sa nakabase naman sa katuruan ng Biblia at sa mataas ding pagtingin ng banal na espiritu sa kanyang inspiration of the writers, ang mataas na pagtingin sa pangangaral. Saan na yung ano? Saan siya napunta? Ito ko lang ganun. Ano nangyari? Yun. Ayun. Ayun. So, sinasabi sa Romans 10:14 to 15, ito ay isa sa mga classic na texts para unawain ang place of preaching. Sinasabi, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? So ito ay isang chain in the thinking of Paul kung paanong essential ang preaching na sa pamamaraan para ang tao ay madala sa pananampalataya. At mayroong mga sa parallel na pagtingin, sabi, how will they call on Him in whom they have not believed? So ang tinatawag ay ang Diyos, at ang tinuturing na dapat sampalatayanan ay ang Diyos. At so how are they to believe in Him of whom they have never heard? So ang pinakikinggan din ay ang Diyos. Diba kasi ang dapat na siya ang tatawagan, siya ang sasampalatayanan, at siya ang dapat na marinig, ang Diyos. So kapag, sabi, how are they to hear without someone preaching, maaaring mailagay din, how are they to hear Him? Paano siya madidinig ang Diyos kung walang nangangaral, kung walang naghahayag ng kanyang salita? So ang dito maaari natin ding makuha in an inference na yung pagsasalita ng Diyos ay naririnig natin ang tinig ng Diyos. So, sabi sa 2 Corinthians 4:20, therefore we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Dito pinapaliwanag ni Pablo kung ano ang kanyang katayuan bilang mangangaral, at ito ang ginamit niya na sila ay ambassador for Christ. At sa kanyang pangangaral, God makes His appeal through us. So, sa mga mangangaral, ito ang nangyayari. Hindi lamang na yung mangangaral ay naghahayag ng kanyang opinion tungkol sa salita ng Diyos, kundi ang Diyos ay gumagawa ng kanyang apila sa pamamagitan ng mangangaral. God makes His appeal through the preacher, bilang yung preacher ay the ambassador for Christ. Kaya yung 2 Corinthians 5:20.
5 ngayon. No? 2 Corinthians 5:20. Yes. At yun ay, we implore you on behalf of Christ. Yung ginagawa ng preacher ay ang on behalf of Christ, ang kanyang panawagan to be reconciled to God, ito'y ginagawa niya on behalf of Christ. Kaya sa pangangaral, ito ang event na nangyayari, ang Diyos ang kumakausap sa mga tao. At ito namang mataas na pagtingin sa preaching ay makikita nga natin lalo na dito sa 2 Timothy 4 verse 1 to 2. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So dito nga ay in a solemn charge in the presence of God na binigay ni Pablo kay Timoteo. Ito ang kailangan niyang dapat ginagawa. Kayang famously sinabi, in season and out of season. Ito man ay uso o hindi, ayaw man ng mga tao na makinig, siya ay magpapatuloy sa kanyang ginagawang pangangaral. At dito sabi ni Pablo sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. At ito nga ay sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma na mga mananampalataya na. At sa kanyang panimula na kinikilala yung Roma bilang mga Kristiyano, their faith is known throughout the world. Sinabi niya na ako din ay gustong pumunta diyan. Kaya gusto niyang ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. At siya'y naghahangad na pumunta doon sa mga taga-Roma para ibahagi din ang ebanghelyo sa kanila ng mga mananampalataya na with faith known throughout the world. At ang kanyang dahilan bakit gusto niyang gawin yun, bakit gusto niyang maghayag ng ebanghelyo even doon sa Rome where the people are already believers, because I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Siguro, itong last passage, 2 Corinthians 4, verse 3 to 6, ito ang isang pinaka naglalatag noong kahalagahan ng illumination para sa pangangaral. Ito siya sabi ni Pablo, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So dito ay pinapakita niya at pinag-iiba niya, pinagsasalungat niya yung nakikita o hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya at ng mga mananampalataya. Yung mga hindi pa sumasampalataya ay pinapangaral sa kanila yung ebanghelyo. Kahit na pinapangaral sa kanila yung ebanghelyo, hindi nila ito tinatanggap. At sabi, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. At ito ay ginamit niya sa simula na yung gospel na ihinahayag sa kanila ay may veil, mayroong tabing. So, hindi nila lubusang nakikita at ang hindi nila nakikita doon sa pangangaral ay hindi naman sa kapag nangangaral sa harap ng hindi mananampalataya ay wala siyang nadidinig, wala siyang nauunawaan, kundi hindi niya nakikita yung kaluwalhatian ni Kristo, who is the image of God. Diba sa pangangaral sa mga hindi mananampalataya, hindi naman sila walang alam, hindi naman sila hindi nakakaunawa ng Tagalog o Ingles
o ng normal na lengguwahe. Nauunawaan nila kapag sinabi natin na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan. Kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Ito naman ay mga salitang madaling maunawaan. Pero hindi niya nakikita doon daw ang yung liwanag ng they do not see the light of the gospel of the glory of Christ. Yun yung may natatakpan nung tabing. The light of the gospel of the glory of Christ. Pero sa mga mananampalataya, ang nangyari sa kanila, God who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, ang pagkakaiba ng mananampalataya at hindi mananampalataya ay dahil ang Diyos ay kumilos sa kanilang puso as powerfully as He created light. Ay gumawa siya ng ilaw sa kanilang puso na magliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. So, sa pangangaral at nauunawaan naman ng mga tao, ng lahat, mananampalataya o hindi mananampalataya, kung ano ang sinasabi. Meron silang pag-unawa kung ano yung ibig sabihin ng mga salita. Pero ang pagkakaiba, yung hindi mananampalataya, hindi niya nakikitang maluwalhati si Kristo. Pero yung mga sumasampalataya ay nagkakaroon ng pagtingin na nakikita nga niya tunay na maluwalhati si Kristo. So ang pagkakaiba na tanggal sa kanila yung tabing, binigyan sila ng mata at pangunawa, binuksan ng kanilang puso para makita na doon sa ipinapangaral, the Christ is glorious. At yun yung, kung titignan, babalik tayo sa 2 Corinthians 3, yung context nga nitong kanyang usapan tungkol sa pangangaral na may tabing, ay kinukwento niya tungkol sa mga Hudyo na sa Old Testament, sa pangangaral weekly of the Sabbath, in the Sabbath, at binabasa yung Old Covenant sa kanila weekly, ay hindi nila nakikita ang Panginoon because there is a veil. At yung hindi nila nakikita kahit na binabasa sa kanila ang banal na kasulatan, ay hindi nila nakikita ang luwalhati ni Kristo. Pero tayo, dito sabi niya sa 3:18, "And we all with unveiled face." With unveiled face, hindi tulad ng mga Hudyo, hindi tulad ng mga hindi mananampalataya, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. At dito ay lumalabas naman, dapat nating maunawaan yung kahalagahan ng preaching in our transformation. Na tayo ay lumago sa kabanalan. Ang ating sanctification ay nagaganap sa pamamagitan ng pangangaral, at ito'y nangyayari sapagkat, sabi, tayo ay wala ng tabing. At habang walang tabing at pinapangaralan tayo at naihahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos, with unveiled face, we see the glory of God. We are continually beholding the glory of God. We are transformed. By beholding, we are transformed into the same image. So makikita natin yung instrumentality of preaching, as preaching is the proclamation or the unveiling of the glory of God. Tayong mga mananampalataya with unveiled face behold the glory of God and are transformed into the same image. So, dahil sa ganitong pag-unawa ng kahalagahan ng preaching and na ito ang instrumento ng Diyos para tayo ay dalin sa pananampalataya, at ito din ang instrumento ng Diyos para tayo ay palaguin sa pananampalataya. Ito ang sinasabi ng Westminster Larger Catechism, at dito makikita natin kung ito ang Reformed churches. Question 158, by whom is the word of God to be preached? The word of God is to be preached only by such as are sufficiently gifted and also duly approved and called to that office. So yung preaching ay hindi na ibinibigay sa basta-basta na lamang na gustong
mangaral, kundi merong pagbabantay na ito'y dapat sa mga sufficiently gifted and also duly approved na may pagkilala na siya ay maging mangangaral. Sunod na question, 159, how is the word of God to be preached by those that are called thereunto? Ito ay sabi, they that are called to labor in the ministry of the word are to preach sound doctrine, diligently, in season and out of season, plainly, not in the enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, faithfully, making known the whole counsel of God, wisely applying themselves to the necessities and capacities of the hearers, zealously with fervent love to God and the souls of His people, sincerely aiming at His glory and their conversion, edification, and salvation. So ganito ang pagbibigay diin ng Reformed Churches sa pangangaral na ito'y dapat gampanan. Isa-isahin uli natin yung mga ginamit nilang adverbs. Diligently, plainly, faithfully, wisely, zealously, and sincerely. Ito ay lahat ng yan ay may mga makikita natin trace to particular scripture references na ito nga ay sinasabing dapat na maging makita sa pangangaral ng lahat ng mga tumatayo sa pulpito. Bilang pagtatapos, ito nga ang gusto kong makita natin na kahalagahan ng preaching sa preaching of the word ay doon ay hinahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo with unveiled face behold the glory of the Lord. And as we behold the glory of the Lord being proclaimed weekly, we are being transformed into the same image. At dito sa 1 John chapter 1 verse 3, sabi ni John, that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So dito nakita natin, as kay Juan, nakita niya ang kahalagahan na ihayag yung kanyang nadinig din na mensahe, sapagkat doon sa paghahayag, tayo nagkakaroon na nabubuklod at nagkakaroon ng fellowship with one another and with His Son, and with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ito ang kapangyarihan na nangyayari kapag naihahayag sa atin ang salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng fellowship sa isa't isa and with the Father and His Son, Jesus Christ. It's a Canons of Dort, the fifth head of doctrine, Article 14. As it has pleased God by the preaching of the gospel to begin this work of grace in us, so He preserves, continues, and perfects it by the hearing and reading of His Word. So yan ang kahalagahan ng preaching in the Reformed churches, kaya ito ay ginagawa in such a way sa mga Reformed worship. Meron ba kayong tanungan, comments? Yes. Brother IE, curious ako kasi meron tayong mga kapatiran, mangilan-ngilan, in fact mga kilala pa sa circle ng Reformed Faith. Lately nga, yung si Pastor Renihan, although may nauna pa sa kanya ng mga kilala like Jimmy Swaggart na mga tagapagturo ng salita ng Diyos at kabilang din naman sa isang lokal na iglesia. Sa mga kaso na kinasangkutan nila, ang pagkaalam ko kasi pagka sila'y nasuspinde sila, oo, and at sila ay nag-repent, ay tinatanggap naman ng iglesia at pinapatawad. Kung gano'n, sila ay tinanggap at pinatawad din naman ng iglesia, maaari pa ba silang bumalik sa pagtuturo at pangunguna sa iglesia? Gayong sila naman talaga ay bago nangyari ang kaso ay talaga namang tinawag sa tungkulin na mangaral ng salita ng Diyos?
Actually, yan ay in the Reformed understanding, may pagkakaiba din ang lahat. Merong range of understanding kung ano ang tamang posisyon. In general, majority ay nagsasabi na kapag ang pastor ay nag-betray ng kanyang office, ay hindi na siya dapat ibalik sa office dahil ang nangyari nga ay hindi na siya above reproach. At ang pinaka nangyari nga, he was in office at sinira niya yung tiwala ng mga tao. Pero ang mangyari, hindi na kung titingnan mo yung qualifications, hindi na siya maibibilang. Meron din naman pananaw na may mas stricto doon na basta Kristiyano ka na nahulog before, nagkaroon ka ng ganong kasalanan, disqualified ka na. Yun ay laganap sa maraming Baptists, pero ito ay in the wider Reformed Church, hindi yun ang pananaw. Marami sa mga ibang kilalang Reformed, even Puritans, ay sa kanilang pananampalataya ay nag-commit ng scandalous sin, pero dahil hindi pa naman sila pastor noon before. Pero eventually, naging pastor sila, hindi naman sila naging disqualified. Meron ding pananaw actually na kahit na pastor ka na at ikaw ay nahulog, maaari ka pa ring ma-restore. And I don't think this is necessarily a laxness in terms of the yung qualifications and also an overemphasis on grace, na ang batayan ay yung qualifications na sinabi, ay an elder must be above reproach. At yung pag-unawa doon ay na hindi dapat siya mahanapan ng kapintasan. At tingin ko, maaari din kasing mangyari naman na sa paglipas ng panahon, sabihin natin mahabang panahon, at napakita niya na isa talaga siyang exemplary Christian showing repentance, maaari siyang maituring uling above reproach. Ngunit hindi ito dapat matignan na agarang nangyayari, hindi sobrang mabilisan at binabalik, at lalong hindi pwede na lilipat lang siyang ibang church tapos doon ay itatawag lang siyang iglesia. Tingin ko maaaring mabalik to that degree. That is a position held by some. Pero ito nga ay ang congregationalist lalo ng pananaw will allow for that. Dahil nga ang mangyayari, ang elder ay tinatalaga by congregational consent, at sila ang magde-decide whether they consider a person to be above reproach. So, mangyayari yan na kung the congregation actually considers someone who has fallen as a pastor, pero sila'y na-convince this person is now above reproach, that may still be considered na mangyaring repentance. Pero in any case, dapat may kaseryosohan sa pagturing doon sa standard, sa qualification, na sundin kung ano sinabing ito dapat ang maging qualification. Hindi nababaluktutin lang natin dahil namamangha tayo dun sa giftedness ng tao, tapos gusto lang natin na siya'y mapakinabangan. Hindi yun ang ating motibasyon, kundi kung tayo ay convinced talaga na above reproach ang isang tao. So halimbawa, si Augustine. Si Augustine ay namuhay ng isang skandalosong buhay nung hindi siya mananampalataya, at sinasabing sa kanyang buong buhay meron siyang love child na nakasama. So, meron siyang dala-dala na bunga ng kanyang scandalous life before. So, in that sense, parang merong reproach na maidadala sa kanya. Pero in also another sense ay may pagkilala na siya ay binago. A very different case, pero again, pwede nga mangyari. And again, a congregational polity will allow kahit anuman. So, Pwede isa pa. yes. In addition pa pala, granting na say hindi na siya inalaw ng local church niya, bagamat forgiven siya and retained member pa rin, yet bilang sa kanya, sa ganang kanya bilang isang Kristiyano, sa kanyang paniwala na siya ay pwede pa rin mag-share ng gospel outside the church. Say, for example, ministry niya sa labas, mag-share siya ng gospel, mag-evangelize. Okay pa rin ba yun? O may nilalabag ba siya sa loob na pamumuno ng iglesia sa kanya? Paano kaya yun?
Well, kung ano ang mga pwedeng gawin ng any other ordinary Christian ay maaaring gawin din ng even someone who has fallen from the pastorate. Though, of course, hindi dapat na gagawa siya ng isang conference at i-invite niya ang mga tao na makinig sa kanya o magtatayo siya ng website na me, the fallen pastor who can relate with you. Parang ganun. So, hindi ganun ang mga ang dapat na makita, kundi yung isang lahat ng any ordinary way na pwede siyang mag-ministry, maaari namang gawin ng any Christian. So, isa nga din yun na siguro sa aking pananaw, theoretically, ay parang pwede mangyari na mabalik siya to a position of being above reproach. Pero kahit na hindi, ay isang magandang buhay pa rin naman ang Kristiyanong kahit hindi siya mangaral at hindi siya maging pastor na ulit, isa itong napakayamang buhay na madaming pwedeng gawin, madaming pwedeng pakinabang sa kanya. So si Sam Renihan mismo ay nandun siya sa pananaw na sa kanyang pagkakahulog, hindi na siya maaaring bumalik forever. So I do expect na hindi na siya ever babalik sa sarili niyang kusa. So, ayun, at ito naman ay isa pa ring buhay na maaari niyang may dala siya ngayong kalungkutan sa kanyang buong buhay, pero hindi ito mag-aalis ng kanyang joy in Christ at sa kanyang usefulness din. So, ayun lang, merong mga considerations na ganoon, maganda lang na maging humble pa rin siya at hindi siya i-set up ang sarili niya as a teacher. Hindi mo nga dapat yun gawin. At actually, ginagawa yun dapat with lalo na yung mga official ministry na representing the church, hindi mo dapat yun gawin. Even if you are not a fallen pastor, hindi mo dapat ginagawa yun. So, lalo na kung ikaw ay a pastor who has brought scandal to the church, tapos biglang gagawa ka nito, parang it's a scandalous act. Thank you. How does the Holy Spirit work through the preaching of the word? Ayun, merong ordinary working in the natural theologically dapat unawain natin na kumikilos ang spirit all around the whole preaching event. Una sa lahat, the word of God is inspired by the Spirit. So, yun pa lamang, yung nandun na may some inherent spiritual power, the words itself. Tapos, maliban doon, ay yung pangangaral, the gift of teaching, is the work of the Spirit. So, ito ay gift of the Spirit na ipinagkaloob sa Kanya, at yung pagkakataon, yung pagtawag sa mga mananampalataya na magtipon, ito lahat ay pagkilos ng Espiritu. So, maging doon sa ordinary ways na yon ay kumikilos ang banal na Espiritu. So, merong natural ways that He works the Spirit works in and through the natural things that we do in the speaking of the speaker, doon sa pagbigay ng kaloob doon sa preacher, at doon sa mismong pangangaral, sa kanyang pag-aaral, ay ito'y a work of the Spirit. Yung mismong teaching is the work of the Spirit. So, that is the Spirit works there. And also, binanggit nga doon sa 2 Corinthians 4 na meron siyang ginagawang direct supernatural work, which is the illumination. Yung illumination na pagbibigay ng ilaw, na pag-aalis ng tabing, those are the sovereign work of God that is beyond the ordinary working. So, yun yung full work siguro ng Spirit. He works through the ordinary natural workings of men and also supernaturally sa pagbibigay ng pag-unawa doon sa katotohanan that is preached, pagbubukas ng kanilang puso, that is the work of the Spirit. So, yun yung work of the Spirit. Minsan, ay parang nailalagay lang yung work of the Spirit doon sa supernatural, doon sa pagbigay ng faith, pagbukas ng puso. Pero dapat na nga nating makita na pati yung pagbigay ng yung mismong salita ay work of the Spirit, yung kaloob nung
nung mangangaral ay mula sa Espiritu, kaya yung mismong buong nangyayari ay gawa ng pagkilos ng Espiritu para madala sa pag-unawa yung tao. Yes. Thank you so much po, Brother IE, for your lesson today. You actually shared earlier about dun sa 20 minutes pictures dun sa USA. So my question here is, as a member of congregation, do we commit sin if we are restricting the preacher to preach the word of God by limiting times such as reminding them to set an alarm, reminding them that it's already too much during their preaching, like raising their hands or something like that? Yung ganyan ay maaaring pagsang-ayunan ng congregation. So, halimbawa nga kasi na sila'y magsang-ayon na magkaroon ng kaayusan in the program, at ito'y paggalang din sa mga napagkasunduan, ay maaari naman na kung na magtalaga ng oras na ito dapat ay so halimbawa kung nag-preach ako hanggang 1 o'clock, 'di ba? Pipigilan niyo din naman ako eh. Parang feeling ko nga ako yung nagkakasala eh. Na hindi ako gumagalang ng mga tao sa parang nanggugulo ko ng mga tao in that way. So I don't think it is necessarily sin na mag-remind, na mag-set ng time or mag-limit ng time. It is part of ordering the worship, magbibigay ng kaayusan doon sa pagsamba. Minsan din maganda na hindi magbigay ng undue proportion to preaching. So minsan may some limit that is to be imposed. Pero maaaring magkaroon ng mga sinful tendencies sa ating mga puso in the way we do that. Yun ay sarili na natin. Pero yung mismong pagbibigay ng limit is not necessarily sinful. Lulubog ka na lang. Gawa tayo ng hydraulics. My last question po, related din dun sa tanong ko, is how do we approach in a nice way if that's the case, that it happens na yung preacher is they preach like running around the circle na lang, yung mga ganun. Parang si Pastor dapat to yung sasagot. Sige po, Pastor, sagot na daw po. Paano daw mag-approach niya? Hindi, ang tanong mo hindi pang RGBC preacher yan pang guest preacher yan. At, well, oh, gagawa na lang ang pastor ng mga signs na tuturo na lang. Pero yun yung yun yung minsan na pag ikaw yung mag-i-invite ng preacher, dapat kilala mo. Pero pagka hindi mo kilala, baka storytelling na lang ang nangyari. So pagka ganon, yung nag-invite sa kanya, normally yung pastor o yung officers, ay magbibigay na lang ng cue na it's time. Yun, in general naman, kung paano man magtama ng kahit anong kasalanan or mag-point out na something, at lalo na ito na hindi naman ganun kalaking kasalanan na nahahabaan ka lang sa sermon, gusto mo lang mag-lodge ng opinion, ay ihayag mo lang truthfully ang iyong opinion na nahahabaan ka konti. Maganda lang strategically na samahan mo din ng appreciation for the things that were communicated at mag-share ka din ng iyong gratitude na merong mga naliwanag sa iyo. Tapos i-express mo lang din na ikaw ay nahabaan ng konti doon sa okay lang naman yun. Sa Reformed churches, pag ikaw in-invite, sinasabi talaga nila, Pastor, ang preaching dito ay 45 minutes to 50 minutes. Pagka lumagpas pa, ay hanggang 55 plus 5 minutes. So, aware na yung guest preacher ng preaching. Pero pag mayroong nagsasabi na as long as you preach at sasabihin ko, are you serious? Pero normally sa mga reform ay ganun.
sinasabi na kagad sa preacher. This is not yung with disrespect, pero tandaan natin, God is a God of order. Meron tayong oras ng ating worship liturgy. Kaya kung siya nakakaunawa, hindi siya binabawasan. Ang totoo, pag sinabi sa yung 20 minutes or 30 minutes, mahirap mangaral ng kumpleto sa ganung kaikli. Ang napansin ko sa mga preacher ng 20 to 30 minutes, they're good preachers. Yung topic mo, Brother IE, yung centrality niya, yung preaching of the word, and mailid siya doon sa, tama yung pagkakaunawa ko, to glorify Christ. And yung unveiling na yon, I think kadugtong to ng question ni Fish na, yun bang unveiling na yon ay, alam natin nagawa to ng Diyos, supernatural ito. Ito ba ay immediate na unveiling? Parang at that moment, nagkaroon talaga siya ng liwanag. Kung ito immediate or kung hindi naman, ano ba yung mga manifestations? Physical ba to makikita? Ganon. Paano siya? Parang kung supernatural, parang ano ba yung mga manifestations? Ganyan. Yun yung parang ano sa isip ko, yung hindi paano siya i-imagine na merong outcome na unveil ganyan. Okay, yung tinutukoy na unveiling sa ano nito ay yung pagdala sa pananampalataya. Someone who is blind is given faith. So, yung mga mananampalataya have unveiled face, wala na yung tabing. So, yung sinasabing unveiling, ito ay gawa ng Espiritu, and yes, it is an immediate, direct work. Ito ay isang magandang inargue ni Jonathan Edwards in a sermon called A Divine and Supernatural Light, based on Peter's confession. Yung sinabi niya na you are the Christ, the Son of the living God, at sinabi sa kanya ni Jesus, I tell you, flesh and blood did not reveal this to you, it was revealed to you from heaven. So mula sa langit, hindi dumaan sa flesh and blood, it was revealed to you. So in a way, mayroong direct supernatural work na ginagawa ang Espiritu. The wind blows wherever He pleases, at siya ay kumikilos directly to the heart na alisin yung tabing. So at ito ay pagkilos ng Spirit directly in the heart. Pero kumikilos din ng Diyos through means, so gumagawa din siya yung pag-alis ng tabing ay kasabay ay may pinapangaral para yung pagliliwanag at yung ilaw na kanyang makikita sa pag-alis ng tabing ay dumadaan sa means of preaching, sa paghahayag. So ito ay yun yung kanyang na pagmamasdan yung liwanag ng luwalhati ni Kristo pagkaalis ng tabing ay doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yung pangangaral is the ordinary means or the human means na dinadaanan ng pagkilos ng Diyos. So that at least is not direct the Spirit, pero work of the Spirit din. Yung pagkilos ng Spirit through preaching, na yun yung ginagamit para dalhin yung liwanag. Ito ba ay may physical na manifestation? Well, hindi emotional, hindi yung mga sila ba ay biglang gumanda yung mata o kung ano man, hindi ganong klaseng manifestation. Ang sinasabi sa ating manifestation of someone who has come to believe ay they confess Jesus Christ as Lord. Yun daw ang sinasabing resulta na makikita natin ng manifestation ng someone who has come to faith. Kanilang kinikilala ang kanilang pagiging makasalanan at kinikilala si Jesus ang kanilang tagapagligtas at Panginoon. So yun ang itsurang manifestation. It might look different outwardly. Minsan yung isang tao ay mas naluluha, yung isang mas masaya, yung isang mukhang blanco lang. That does not mean na hindi spiritual yung work kapag hindi siya as emotional as others. So, ganun yung itsura ng work of the Spirit. Last na. Thank you, Brother Ai, sa lecture. Siguro
with connection dun sa tanong ni Deacon Manny. Siguro, ano mo na lang, add mo na lang din, how did you address me before? Nung tinanong ko din sa iyo, nung parang sabi, ang naalala ko lang is parang sabi mo, hindi naman yun in a mystical way. Yun yung supernatural eh. Minsan kasi, nandudun ako, personally, nandudun ako sa time na, mystical yung dating sa akin nung, hindi, si Holy Spirit yung mag-explain yan eh. Kasi sinabi naman talaga sa scripture, 'di ba, si Holy Spirit. Pero ang ganda lang nung explanation mo sa akin no, na hindi in a mystical way, bro. Parang ganun. Ano na lang. Ayan, yun nga yung hindi dapat natin ilimita yung pagkilos ng Espiritu doon sa kanyang mystical and supernatural work. Dahil yung pagtawag sa iyo sa pamamagitan ng mangangaral, the ordinary means, ito ay pagkilos ng Espiritu sa pamamagitan ng mangangaral. At yung madami pang ibang paraan na dinala ang salita ng Diyos sa iyo, maging ang kanyang pagkilos sa probidensya na dito ka isinilang sa pamilya na yan, dito sa bansa na yan, at sa lahat ng ibang dinala ng Diyos sa iyo, yan ay pagkilos ng Espiritu at pagkilos ng Diyos. So, kaya nga sabi ni Paul about himself, he was set apart from the womb, na at lahat ng kanyang mga pinagdaanan, maging yung paglago niya sa Judaism, ay naging kasangkapan para siya ay mapunta sa pananampalataya. So, nandun kumilos na ang banal na Espiritu, masabi, at merong ibang special na pagkilos sa pagbukas ng pagalis ng tabing, the supernatural. Pero dating ma-appreciate na ang lahat ng ito ay pagkilos ng Espiritu at ipasalamat nga natin ang lahat ng ginagawa niya para sa atin. Anyway, lampas na tayo sa time. Mapagalitan ako ni Ella. So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat na Ikaw nga ay patuloy na kumakausap sa amin, hindi man sa isang tinig mula sa langit, kundi isang malinaw pa rin na paghahayag ng inyong kalooban at ng inyong daang biyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa inyong salita na inihahayag sa aming mga kapulungan, ikaw ay patuloy na kumakausap sa amin. Nawa nga Panginoon ay patuloy kaming mapalalim sa aming pag-unawa ng mga kasangkapan mo upang kami ay dalin sa pananampalataya at palaguin sa kabanalan, nang sa gayon sa lahat ng bagay ay ibalik namin ang papurit pasalamat sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.